Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus revealed himself to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way. Together with Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee's sons, and 2 others of his disciples. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we also will come with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. When it was already dawn, Jesus was standing on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Jesus said to them, Children, have you caught anything to eat? They answered him, No. So he said to them, Cast the net over the right side of the boat, and you will find something. So they cast it and were not able to pull it in because of the number of fish. So the disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea. The other disciples came in the boat, for they were not far from shore, only about 100 yards, dragging the net with the fish. When they climbed out on shore, they saw a charcoal fire with fish on it and bread. Jesus said to them, Bring some of the fish you just caught. So Simon Peter went over and dragged the net ashore, full of 153 large fish. Even though there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, Come, have breakfast. And none of the disciples dared to ask him, Who are you? Because they realized it was the Lord. Jesus came over, took the bread, gave it to them, and in like manner the fish. This was now the 3rd time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the dead. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Palapakan natin si Lord ng malakas. Harapin ang katabi. Sabihin nyo sa katabi nyo, mukhang problemado ang mukha mo. Sabi niya, sino sa inyo ang mga problemado, pumalakpak ng malakas? Ay, dami talaga, ha? Seryoso? No? Ulitin ko, ha, huwag papalakpak, ang hindi naman totoo, ha? Sino sa inyo may mga problemado, pumalakpak ng malakas? Talaga? Yung mga choir, problemado, Monsignor. Ang alam ko, si Monsignor, problemado din sa inyo. Problemado, no? O, harapin uli ang katabi. Sabihin mo sa kanya, si Lord ang bahala sa iyo. Sabihin niya, Lord ang bahala sa iyo. Amen? Alam nyo, may kasama ako sa misa. Almost every day, the scheduled mass I have is 12:15. Pag nakakasama ko yon, medyo, alam mo, medyo tarantahin siya. Naintindihan ko naman, medyo may edad na, at 2 beses na siya na-stroke. So I would always calm her down before the mass. Sasabihin ko sa kanya, Tita, huwag kang mag-alala. 2 tayo sa misa. Kung magkamali ka, okay lang.
Sabi niya, Father, thank you ha. Oo naman, I understand. Alam niyo, kinakailangan lamang we assure one another that we understand. Amen? Amen. Sabi niyo sa katabi niyo, okay lang yon. Sabi niyo, okay lang yon. Imagine sa misa, sabi ko, the Lord be with you. Sabi niya, Amen. Tapos bigla ako napapatingin sa kanya. Sabi niya, sorry Father, and also with you. Hindi ko na namang schedule niya, pero last week, habang pupunta ako sa chapel, naisip ko, baka wala na naman siyang kasama. Normally kasi may isang lektor, may isang commentator. Yung kasama ko sa school, sabi ko, sama ka nga sa misa. Medyo nagmamatigas pa. Sabi ko, pag hindi ka sumama, tatanggalin kita. Ay, sumama? Biniro ko siya. May purpose pala. Kasi nga, yung commentator na yon na may edad na, mag-isa, kinakabahan siya, 12:15 ang misa, 12:40 na, wala pa yung kasama niya. Kinakabahan talaga siya. So tinawag ko siya before the Mass, huwag ka nang mag-alala, may kasama ka. You know, sometimes we have forgotten that God knows what we are going through. Sometimes, madali tayong mataranta. Nakakalimutan natin na alam ng Diyos kung ano ang nasa isip mo. Alam ng Diyos ang mga takot natin. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan natin. Hindi lamang alam ng Diyos, ang Diyos kumikilos at gagawa ng paraan to assure us that He truly loves us. Amen? Sabi niyo sa katabi niyo, alam ng Diyos talaga. Sabi niyo, You know, my brothers and sisters, today, 3 important things I would like to share to all of you. Una, panalangin. Pangalawa, pagsasakripisyo. Pangatlo, pag-asa. Una, panalangin. You know, in our first reading from the Acts of the Apostles, after the resurrection of Jesus, yung mga sumusunod sa Kanya, maraming pinagdadaanan. Siyempre, takot sila. But look at the reaction of the first community. Look at the reaction of those who believe in Jesus. Sabi niya, we will obey God rather than men. We will become witnesses of Jesus. And we rejoice even if we will be dishonored on account of our faith in Jesus. Wow! Galing, no? Hindi natatakot. Sino sa inyo ang hindi natatakot pumalakpak ng malakas? Maniwala ako, ha? Sino sa inyo hindi natatakot sa mga nanay ninyo pumalakpak ng malakas? Ako, ina-admit ko, until now, takot ako sa nanay ko. No? Alam niyo yung panalangin, when we speak of prayer, it does not mean that you are with us today in this Sunday Mass that you are praying. Hindi porke nandito ka sa loob ng chapel, nagdadasal ka. Yung iba nandito, pero ang utak umiikot. Hindi porke nandito, nagdadasal. Yung iba nandito, pero iniisip na ang kakainin mamaya. Di pa nga tapos ang misa, pagkain ang naisip, no? Yung iba nandito pero natutulog. May mga natutulog ba? No? Alam nyo, pag sinabi kong pagdarasal, anong ibig sabihin nito? Pag sinabing pagdarasal, hindi lamang pagbigkas ng salita. Pag sinabing pagdarasal, hindi lamang presence ng katawan. Pag sinabing pagdarasal, malalim na ugnayan sa Diyos. Alam niyo, pag malalim ang ugnayan, hindi na kailangan ng salita. Amen? Yung mga mag-asawa, kayo ba nag-uusap kayo araw-araw? May mga mag-asawa ko na alam ko na hindi na nag-uusap, nagtitinginan na lang. Naalala ko yung mga magulang na malalim ang ugnayan sa kanilang mga anak. Tingin lang ng magulang, alam na ng bata ang gagawin. Pero ngayon, pag tinignan ng magulang ang bata, anong gagawin ng bata? Titingnan ang magulang.
Noon, tingin lang ng nanay ko, alam ko nang ibig sabihin. Do you agree with me? Yes or no? Hindi na kinakailangan ng salita. Pero ngayon, yung mga bata, tingnan nyo. Titingnan din kayo. Ang ibig sabihin, walang malalim na ugnayan ang mga bata at ang magulang. Bakit? Hindi naman sila nag-uusap. Hindi naman magkasama araw-araw. Magkikita lang paminsan-minsan. Presence of parents are wanting in every family. Kaya di ba yung pagdarasal, di kinakailangan magsalita. Walang bibigkasin. Sa harap ng Diyos, manahimik at makinig. I look at you and you look at me and we look at one another and we understand what it is. Di ba ganun yung mga nagmamahalan? Hindi na kinakailangan ng salita. Amen? Kaya di ba, yung mga mag-girlfriend, boyfriend, palagi nagsasalita, I love you, I love you, I love you. After makasal yan, wala nang I love you. No? Salita, di ba? First, when we speak of prayer, then when we speak of panalangin, ano yung outcome ng panalangin? What is the fruit of prayer? The fruit of prayer is love, pagmamahal. Sabihin niyo, pagmamahal. Mahal niyo ba ang inyong pamilya? Yes or no? Yes. Mahal niyo ba ang Pilipinas? Yes or no? Yes. Wow, totoo ha? Mahal talaga natin ha? Galing ako sa isang piyesta kahapon. Nakita ko yung mga isang grupo, pare-parehas ang damit. Sabi ko, wow, ang gaganda ng damit niyo. Sabi sa akin, Father, may lumapit na isang matandang ususera. Sabi, Father, may sponsor kami dito. Sino sponsor niyo? Binanggit yung pangalan. Sabi ko, ha? Sponsor, ha? Iboboto mo ba yan nag-sponsor sa'yo? Ay, hindi, Father. Iba yung iboboto ko. Alam nyo, marami sa atin ang mapagsamantala. Amen? Sabihin nyo sa katabi nyo, mapagsamantala ka. At dahil doon, mapagsamantala tayo, pagsasamantalaan din tayo ng iba. Amen? Gawa mo, babalik sa'yo. Tayo ha, punta ng punta. Punta dito, punta doon, punta dito, punta doon. Pwede po ba? Let's stood our ground. Sa pagdadasal, matuto kang manindigan at gagawin mo ang tama kahit ikaw na lang ang gagawa nito at iba rin ang ginagawa. Yan ang produkto ng panalangin. Imagine our first reading. Sabi nila, we will obey God rather than man. We will witness to Jesus. At pangatlo, we rejoice even if we are dishonored on account of our faith in Jesus. Wow. Pangalawa, pagsasakripisyo. Sabihin niyo, pagsasakripisyo. Sabihin niyo, wow, no? Hanga ako sa mga magulang na may mga kasamang mga anak, no? Especially yung pagbata, kinakarga pa. Imagine, kakargahin mo yon sa buong misa. Mabigat yon. Pero yung isang magulang, nagkakarga ng bata, hindi naman naisip niya na ilaglag ko kaya muna ito. No? Walang ganon. Diba? May mga daladalang maliliit na bata, pupunta sa CR, sasamahan ng tatay. Hindi madali yun. Sakripisyo yun. Pero ang tunay na sakripisyo, ang bunga talaga nito ay paglilingkod. Sabihin nyo, paglilingkod. Lakasan nyo, paglilingkod. Wow. Kayo ba talaga nagpupunta sa Mega Mall Chapel para magsimba o napadaan lang kayo? Sa inyo yung mga napadaan lang, pumalakpak ng malakas. Ay, meron talaga, ha?
Pakikuha ng mga pangalan, ha? Parang walang kabalak-balak magsimba. Tapos, ay, may simbahan pala. Tayo na. Di ba? Dapat nasa sistema natin ito. At pagdating ng oras, hindi lang sapat yung pagsisimba. Le-level up yan. Maglilingkod. Wow. Nakakatuwa ito, oh. Mga supervisor sa mall, oh. Nakakatuwa, no? Alam niyo ba yung mga Eucharistic minister natin? Alam niyo ang tatanda na niyan? Alam niyo ba? Yung iba niyan, 80, yung iba 90, no? Baka pwedeng maawa naman kayo. Mag-level up, ha? Mag-level up. Hindi lamang magsisimba. Yung panalangin at sakripisyo, nagle-level up yan. Paglilingkod. Sabi niyo, paglilingkod. Sabi niyo sa katabi niyo, wala ka namang ginagawa. Sabi niyo. So, pangatlo, pag-asa. O harapin ang katabi. Sabihin mo, wala ka talagang kapag-asa. Alam mo, let's go to the Gospel of St. John. Imagine si Peter, isang mangingisda, pumalaot, nagbigay ng oras, napagod, pagkatapos walang nahuli. Ano kaya ang pakiramdam ni Peter? Masaya kaya o malungkot? Natural, malungkot. Tapos biglang may makikita si Pedro, sasabihin sa kanya, "Hoy, kumusta kayo?" Ito, wala po kaming nahuli. Sasabihin sa kanya, "O sige, balik uli kayo. Mangisda kayo at makakahuli na kayo." Kung kayo si Pedro, susunod kayo? Yes or no? Uy, kinakausap ko kayo. Kung kayo si Pedro, susunod ba kayo? Yes or no? Wow, mga plastic, ha? Ako sabi ko, ha? Sino ka? Dodoblen mo ba ang pagod ko? Hindi mo alam mangingisda ako? Alam ko ang ginagawa ko. Tapos papabalikin mo ko na para mangisda? Sino ka? But look at the gospel narrative. They did not question Jesus. Siguro hindi nila nakilala agad, pero may nararamdaman silang kakaiba. Siguro hindi ni Pedro agad naisip na ito ay si Jesus, pero may nararamdaman si Pedro na kakaiba. Di ba ganun tayo? Pag ang kausap natin, may nararamdaman tayo na kakaiba. Di ba? Naramdaman niyo na ba yun? Yes or no? Kunwari pa kayo, no? Tingnan nyo ngayong katabi nyo, tingnan nyo sa mata kung may maramdaman kayo. Ha? Ano naramdaman nyo? Galit. No? Inis. No? Pero totoo lang, let's face it, no? May makausap tayo na mga kakaiba. Pag nakita natin, iba yung pakiramdam natin. Naglalakad ako isang umaga. Nakita ko isang lola, naglilinis ng kalsada. Talagang binabaldi niya with water, ha? Sabi ko, Lola, napakasipag mo. Nakayuko pa siya. Natakot ako baka mabali yung balakang ng Lola. Sabi niya sa akin, Father, kinakailangan linisin ito. Kasi baka yung mga dumadaan, dapat malinis ang kanilang dinadaan. Sabi ko, wow, kakaibang Lola, iniisip pa yung iba, no? Ganon din ba kayo? Yes or no? Wow, ha? Sabi niyo sa katabi niyo, sana ganon ka din. Sabi niyo nga. Uy, kasi sabihin niyo sa katabi niyo, sana ganon ka din. Ngayon, lahat puri iniisip sarili, ano? Sana ganon din tayo. And you know, I like the gospel expression of Jesus. Sabi niya sa mga disciples, "Children, have you caught
anything. Wow! You know, it means a lot. Kaya di ba yung mga teacher natin, ang tawag sa mga estudyante, anak. Di ba? Kakaiba yun. Pag tinawag kang anak, may mararamdaman ka. You feel safe. You feel secure. You feel loved. Di ba? Di ba? Halimbawa, ikaw, tawagin kitang anak, anong mararamdaman mo? Pakilakasan, anong mararamdaman mo? Masaya ka? Magkaedad lang tayo, anak ang tawag ko sa'yo. Sabi niya, Father, nambubola ka, ha? But you know, kidding aside, you know, pag tinawag kang anak, wow, you feel secure. Tapikin nyo ngayon katabi niya, sabi niyo, anak. Sabi niya, sabi mo sa asawa mo, anak. Sabi niyo, sabi ng asawa mo, tigilan mo ako. Asawa mo ako. No? But you know, you feel something different when you are called by that term, anak. It's a term not only of endearment, it's a term expressing love. That you are special, that you always have a place. Ang sarap na, no? Anak. Hindi pa natapos doon. Come, have breakfast. Tinawag ng anak, niyaya pang kumain. Natural, anak mo, pakakainin mo. See? My brothers and sisters, as we celebrate this Mass, the third Sunday of Easter, panalangin na ang bunga ay pagmamahal, pagsasakripisyo na ang bunga ay paglilingkod, pag-asa at ang bunga ay pagtitiwala. Anong ginawa ni Pedro? Hinagis muli ang lambat. I don't know if you have experienced kung paanong paghagis ng lambat. Todo puwersa ka. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Pag naghagis ka ng lambat at gusto mo na marami kang wider yung mapunta ng lambat, talagang lalakasan mo. The wider the net is spread, the more possibility of catch. At yun ang kahulugan ng pagtitiwala. My brothers and sisters, today, as we celebrate this Mass, may today be a time for us of renewal. We find our purpose. We seek direction again. Kung minsan ang iba sa atin, nawiwindang. It is also a time for us to find courage. Ilang beses si Pedro ipinagkanulo niya si Jesus? Ilang beses? Hoy, sumagot kayo. Ilang beses? Wow, talaga. At ilang beses din tinanong ni Jesus si Pedro, do you love me? Do you love me? Do you love me? Ilang beses? Ang galing. Pagkakataon para pumawi. Galing. Sabi niyo sa katabi niyo, bumawi ka naman. Sabi niyo, bumawi ka naman. Lakasan niyo, sabi niyo, bumawi ka naman. Sabi niyo, pwedeng bumawi pala, no? Pwedeng bumawi. It is giving us a chance to once again restore our life, to find direction and purpose again, to begin our life with Jesus. A time of renewal. It is also a time to find courage and start with Jesus again. Pangatlo, it becomes a time for us to put into the deep, a time of solid commitment for us who believe in Jesus, for us who were given a chance by Jesus today. Panalangin, pagsasakripisyo, pag-asa. Time of renewal, time to find courage, and time to put
into the deep. Saint Charbel, pray for us.